nga pala si Ate Mek. Pumunta ako dito sa Maynila para magsikap. Tapos nung pandemic, nandito na ako sa Laguna. Nagsimula ng mag-repair ng mga tatahiin, mga damit ng mga tao para makatulong sa mga tatlong anak ko. So, unang tanong ko po is, ano po ang buhay niyo before bago pa po nangyari ito? Napaka-critical talaga kasi syempre wala akong kilala dito sa Manila. Kung saan-saan ako natutulog, sa cultural center, sa mga puno ng kahoy. Kasi may anak na rin kasi ako eh. Iniwan ko kasi yan, 1 taon pa lang yung bunso. Hindi ko naman ini-expect na parang mabaliw-baliw na pala yung anak ko, napabayaan ba? Nagkaroon na siya ng problema sa isip. Araw-araw ko yan dinadala sa isip ko kung paano ako makakahingi ng tulong sa gobyerno para matulungan ko yung anak ko maipagamot. Kumbaga, paano kayo nakabangon dun sa pagkakaranas? May taong tumulong sa akin na pinaaral ako ng sa pananahe. Pero nagsikap pa rin ako noon na makakuha ako ng pwesto noon maliit doon, nangutang ako noon sa Bombay. Hanggang sa nabili ko sa kanya yung overlock. Saka yan, sabi ko bilhin ko na lang yung 2 makina para kung maghiwa-hiwalay man tayo, may makina na ako. Dumating po ba sa punto ng buhay niyo na sana maging tuloy-tuloy ito, pero dumating yung outcome na hindi pala yun ang mangyayari? Oo. Iba ang naging resulta? Nakasit up na yan sa isip ko. Tanggap ko na yan. Kung halimbawa itong may-ari dito, paalisin na ako. Wala naman akong ibang dadapuan, kundi ang government natin. Nandyan ang barangay, nandyan ang DSWD. Diyan ako hihingi ng tulong para hindi na ako tumira uli sa puno ng kahoy. Ayaw ko na tumira doon. Lalamigin ka doon, lalamukin ka, mangangatog ka sa lamig. Kung maranasan nyo yan, baka iiyak, tululuhan nyo. Na tumira ka sa puno kasi lalapit ka sa mga kaibigan mo. Sasabihin, huwag ka dito. Hindi ka nila tatanggapin. Ayun, pasensya na ha. Naiyak ako kasi pinitigil ko yung sarili ko na yung mga past life na naranasan ko. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na maluha. Okay lang. Hindi naman. Yan. Kung ikaw man po ay mananalo sa Lotto, Yan. ano ka gusto niyo? Ang gusto ko, magiging masaya yung 3 kong anak, lalo na yung bunso. Siguro magpapagawa ako ng shelter na magkaroon siya ng maraming kaibigan para makalimutan niya yung stress. Yun ang pinaka-medicine sa kanya, yung magkaroon siya ng kausap. Ano ang mensahe niyo sa mga tao na pinagdaanan yung ganyang klaseng kahirapan? Ayun, maganda yan. Magandang tanong yan. Ako, fighting spirit talaga ako. Laban talaga. Think positive palagi. Saka magiging pasensyoso. Yun palagi ang sinasabi ng nanay ko, ng mamang namin na matuto kami magpakumbaba, magpasensya.